Isang tao lang ang may huling desisyon sa lahat. Walang botohan, walang malayang oposisyon, walang kumukontra. Kapag sinabi niyang oo, oo. Kapag sinabi niyang hindi, hindi. Ito ang mga diktador. Sa kasaysayan, maraming naging kilalang diktador gaya ni na Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, Kim Jong-un at Ferdinand Marcos Sr. Halos lahat sila hanggang ngayon ay nananatiling kontrobersyal dahil sa mga pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao na iniuugnay sa kanilang mga pamumuno. Pero paano kung iba ang diktador? Paano kung ang tanging layunin niya ay gawing mas maayos, mas ligtas, mapayapa at mas maunlad ang bansa? Posible nga bang magkaroon ng isang good dictator? Kapag narinig ang salitang dictator, madalas ang unang pumapasok sa isip ng tao ay karahasan, takot at pang-aabuso. Pero sa totoo lang, hindi naman ganoon nagsimula ang salitang ito. Noong panahon ng Roman Republic, may posisyon sa gobyerno na tinatawag na dictator. Kapag may matinding krisis gaya ng digmaan o banta ng pananakop, nagtatalaga sila ng isang tao na bibigyan ng halos buong kapangyarihan para makapagdesisyon at makakilos agad. Pero hindi siya pwedeng manatili sa pwesto ng habang buhay. Karaniwan hanggang 6 na buwan lang ang kanyang termino o mas maaga kapag tapos na ang krisis. At dito nagsimula ang kwento ng isa sa pinakasikat na taong madalas ituring na good dictator. Noong 458 BC, isang simpleng magsasaka ang nagngangalang Cincinnatus. Isang araw habang nag-aararo siya sa bukid, may dumating na mga sugo mula sa Rome. May malaking krisis, napapalibutan ng kalaban ng hukbo ng Rome at kailangan nila ng isang leader na makakakilos agad. Kaya ang ordinaryong magsasakang nasa gitna ng bukid, biglang naging diktador ng Rome. Iniwan niya ang araro, sinuot ang responsibilidad ng buong republika at pinangunahan ng hukbo. Makalipas ang ilang linggo, nagtagumpay ang Rome, natapos ang digmaan. Dito inaasahan ng marami na magsisimula na ang tunay niyang pamumuno. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na manatili sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Rome, kusa niyang isinuko ang kapangyarihan. 16 days lang siyang nanungkulan bilang dictator. Pagkatapos noon, bumalik siya sa bukid na iniwan niya. Ganito ang kwentong isinalaysay ng mga sinaunang Romanong manunulat. Hindi ganoon katiyak ang lahat ng detalye, pero sa loob ng maraming siglo, si Cincinnatus ang naging simbolo ng isang pinunong handang isantabi ang sariling interes para sa kapakanan ng republika. Isang kwento na masasabing nagkaroon nga ng isang good dictator. Ngayon, mahalaga ring maintindihan ang pagkakaiba ng diktadura at demokrasya. Sa isang demokrasya, hindi lang isang tao ang gumagawa ng lahat ng mahahalagang desisyon. May mga korte, may kongreso o parlamento, may halalan, at may malayang media na pwedeng magtanong at mag-imbestiga sa pamahalaan. Hindi perpekto ang sistemang ito. Mabagal minsan. Maraming hindi nagkakasundo. Pero ginawa ito para walang sino man ang maging mas makapangyarihan kaysa sa batas. Sa isang diktadura, kabaligtaran. Mas nakasentro ang kapangyarihan sa iisang pinuno o sa isang maliit na grupo. Mas mabilis nga ang pagdedesisyon pero mas kaunti rin ang kumukwestiyon sa mga desisyon ng namumuno. Isipin mo, kapag ang isang bansa mataas ang corruption, bumabagsak ang ekonomiya at halos araw-araw nag-aaway ang mga politiko. Kapag ganito ang sitwasyon, may mga taong nagsisimulang mawala ng tiwala sa demokrasya. Doon pumapasok ang mga lider na nagsasabing, "Sobra na ang kaguluhan. Bigyan ninyo ako ng kapangyarihan para maayos ito. Ibabalik natin ang kaayusan. Ako na ang bahala." Ang gandang pakinggan. Minsan, nakakaengganyo. Dahil kapag desperado ang mga tao, mas madali silang maniwala sa pangakong mabilis ng solusyon. Ganito ang nangyari kay Adolf Hitler. Matapos ang World War I, dumaan ang Germany sa matinding krisis. Bumagsak ang ekonomiya, maraming nawala ng trabaho, at nawala ng tiwala ang maraming mamamayan sa gobyerno. Nangako si Hitler na ibabalik niya ang lakas at dangal ng Germany. Marami ang naniwala sa kanya. Noong 1933, naging Chancellor siya ng Germany o ang pinuno ng gobyerno ng Germany noong panahong iyon. Hindi nagtagal, ipinagbawal ang ibang political parties. Marami sa mga tumutol sa kanyang pamahalaan ang inaresto at ikinulong at unti-unti niyang naipon sa kanyang mga kamay ang halos lahat ng kapangyarihan sa gobyerno. Makalipas ang ilang taon, sinalakay ng Germany ang Poland na naging simula ng World War II sa Europe. Para sa Nazi regime, ang mga Jews umano ang kumokontrol sa mga bangko at negosyo at may kasalanan sa pagbagsak ng ekonomiya ng Germany. Dahil dito, milyon-milyong Jews ang pinahirapan at humigit kumulang 6 na milyong Jews ang pinatay sa Holocaust. Dahil dito, si Adolf Hitler ay itinuturing hindi lamang masama kundi isa sa mga pinakamapaminsalang diktador sa kasaysayan. Sa Pilipinas, may kahalintulad ding kwento. Noong 1972, idineklara ni Ferdinand Marcos Sr. ang martial law.
Isa sa mga pangunahing dahilan na ibinigay ng kanyang administrasyon ay ang paglaban sa kaguluhan, kriminalidad at banta ng komunismo. Sa paglipas ng panahon, isinara ang Kongreso, kinontrol ang maraming media outlet, libu-libong tao ang inaresto at marami ang nakaranas ng torture. May mga nawala at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Hindi lang sila, nariyan din si Joseph Stalin sa Soviet Union na nagpakulong ng milyon-milyong tao sa mga labor camp at nag-utos ng malawakang pagpatay sa mga itinuring niyang kalaban. Benito Mussolini sa Italy na nagtanggal ng kalayaan ng mga mamamayan at gumamit ng dahas upang manatili sa kapangyarihan. Mao Zedong sa China na ang mga pulisiya ay nagdulot ng malawakang taggutom. Augusto Pinochet sa Chile na nagpakulong, nagpahirap at nagpapatay ng maraming kalaban sa politika. Saddam Hussein sa Iraq na nagpapatay at nagpahirap sa mga kalaban ng kanyang pamahalaan. At ang Kim Dynasty sa North Korea na hanggang ngayon ay mahigpit na kumokontrol sa bansa at malawakang lumalabag sa karapatang pantao. Dahil sa mga pinunong ito, nagbago ang pagtingin ng mundo sa salitang dictator. Mula sa isang pansamantalang posisyon sa sinaunang Rome, naging simbolo ito ng pamumunong halos walang limitasyon ang kapangyarihan. Kapangyarihang nagamit sa kasaysayan upang magpakulong, magpahirap, magpapatay at patahimikin ang sinumang kumalaban. Pero hindi lahat ng tao ay tinuturing silang masama. Hindi lahat ng tao ang tingin sa kanila ay bad dictator. Minsan sa mata ng ilan, matagumpay ang mga dictator. May mga dictator na nakapagpatayo ng mga kalsada, nagpagawa ng mga gusali, o nakapagpalago ng ekonomiya. Dahil dito, may ilang tao na naniniwalang may mga good dictator. Pero may isang malaking problema. Kapag kontrolado ng gobyerno ang media at pinapatahimik ang mga kritiko, mahirap malaman ang tunay na nangyayari sa paligid. Halimbawa, matagal nang umiikot ang pahayag na laging nasa oras ang mga tren noong panahon ni Benito Mussolini sa Italy. Pero maraming historian ang nagsasabing kulang ang matibay na ebidensya para patunayan ang claim na yon dahil mahigpit ang propaganda at censorship noon. Kapag bawal magsabi ng negatibo at iisang panig lang ang naririnig ng mga tao, mahirap malaman kung gaano talaga kaganda ang pamumuno ng isang diktador. Dahil kahit may ilang nagawang proyekto o pagunlad, hindi nito nabubura ang karahasan, ang pang-aabuso sa ilalim ng kanilang pamumuno. Kaya kapag sinasabing good dictator ang isang pinuno, mahalagang itanong, ano ba ang batayan ng nagsasabi nito? Para sa kanya, anong ibig sabihin ng isang good dictator? Ngayon, sino ang totoong good dictator? Sa kasaysayan, may ilang pinuno na tinatawag na benevolent dictators o mga diktador na ginamit umano ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng bansa. Isa sa mga madalas na halimbawa ay si Mustafa Kemal Atatürk ng Turkey. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak ang karapatan ng mga kababaihan, isinulong ang edukasyon at nagsagawa ng malalaking reforma upang gawing mas moderno ang bansa. Pero hindi ito pinagkakasunduan ng mga historian at political scientist. Para sa iba, hindi sapat ang mga reformang ito para matawag siyang good dictator dahil nanatiling mahigpit ang kanyang pamumuno at limitado ang kalayaang pampolitika sa Turkey noong panahong iyon. Kaya sa huli, walang eksaktong sagot kung mayroon na bang good dictator. Dahil para sa marami, hindi sapat ang pag-unlad kung ang kapalit naman ay kalayaan, karapatang pantao at demokrasya. Marahil kaya hanggang ngayon ay naaalala si Cincinnatus, hindi dahil naging diktador siya, kundi dahil ipinakita niyang ang tunay na lider ay marunong ding bumitaw sa kapangyarihan. Dahil sa huli, maaaring may mabuting taong naging diktador, pero ang kasaysayan ang nagpapaalala na kapag ang kapangyarihan ay halos walang limitasyon, mas madalas itong humahantong sa pang-aabuso kaysa sa kabutihan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell